Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Minamahal ko mga kapatid, tayo na sa ikatatlong linggo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At dito'y tinatanong tayong lahat, iniibig ba natin siya? At kung ang ating sagot ay oo, patunayan natin ang ating pagmamahal sa Kanya. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Juan. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Nang panahon yun, si Jesus ay muling napakita sa mga alagad sa tabi ng dagat ng Tiberiades. Ganito siya nagpakita. Si Simon Pedro, si Tomas na tinaguriang Didimo, si Nathanael na taga-Cana ng Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at ang dalawa pa sa kanyang mga alagad ay magkakasama. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Ako ay mangingisda." Sumagot sila sa kanya, "Sasama kami sa iyo." Lumabas ka sila at sumakay sa daong, at ng gabing yon ay wala silang nahuli. Nang magbubukang liwayway na, si Jesus ay tumayo sa tabing dagat. Ngunit hindi nakilala ng mga alagad na siya ay si Jesus. Winika sa kanila ni Jesus, "Mga anak, may isda ba kayo?" Sumagot sila sa kanya, "Wala." "Ihulog ninyo," sinabi niya sa kanila, "ang lambat sa dakong kanan ng daong at makatatagpo kayo." Inuhulog na nila, at dahil sa dami ng isda, ay hindi nila mahila ang lambat. Winika ng alagad na mahal ni Jesus kay Pedro, siya ang Panginoon. Pagkarinig ni Simon Pedro na yaon ng Panginoon, nagsuot siya ng damit, siya ay hubad at tumalon sa tubig. Samantalang ibang mga alagad ay dumating sa pampang na nakasakay sa daon at hinihila ang lambat na may mga isda, sapagkat hindi sila ganong malayo sa pampang, kundi may 2 siko lamang. Pagkalunsad nila, ay nakakita sila ng mga baga na may isda sa ibabaw at ng tinapay. Winika ni Jesus sa kanila, "Magdala kayo ng mga isda ang inyong nahuli ngayon." Umakyat si Simon Pedro sa daong at hinila sa tabi ang lambat na puno ng malaking isda, 153 ang bilang, at kahit ganong karami ay hindi nasira ang lambat. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Halik kayo at mag-agahan." Isa man sa mga alagad ay walang nangahas na magtanong kung sino siya, sapagkat nababatid nilang siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus at tinampot ang tinapay upang ibigay sa kanila, at gayon din ang ginawa sa isda. Ito ang ikatatlong pagkapakita ni Jesus sa kanyang mga alagad, pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa sa mga ito?" "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo," ang tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Ani Jesus, "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro sapagkat makaitlo siyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga tupa." Tandaan mo, noong kabataan mo pa,
ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at gayoy magpaparangalan niya ang Diyos. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, kung pupunta tayo sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 16, verse 18, sinasabi ng ating Panginoon, "Ikaw ay Pedro, at sa batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan. At hindi mananaig ang pintuan ng kadiliman o kasamaan sa simbahan ito." Ito'y napakaliwanag na pahiwatig ng ating Panginoon na siya ay magtatayo o nagtayo ng simbahan. Subalit ang katanungan, anong klase ng simbahan ang itinayo ng ating Panginoon? Sa banal na Ebanghelyo ngayon, at ito yung Ebanghelyo ni San Juan, napakaliwanag ang klase ng simbahan na ninanais ng ating Panginoon. We have to remember na si San Juan sa kanyang mga sulat sa kanyang Ebanghelyo ay punong-puno ng symbolism. At kung nais, sinasabi nga ng mga theologians, kung nais natin na makuha yung message ni San Juan, dapat alam natin kung ano mga kahulugan ng symbolism na yon. Sa banal na Ebanghelyo ngayon, ay may mga symbolism na dapat nating tignan sapagkat ito'y nagpapahiwatig kung anong klase ng simbahan ang itinatag o nais itatag ng ating Panginoon. Sinasabi sa banal na Ebanghelyo ngayon, sa pagkahuli ng napakaraming isda ng mga alagad, sinasabi dito ay mayroong 153 klase ng isda ang nahuli ng mga alagad. 153 kinds na isda. Sinasabi ni St. Jerome, noong panahon yun, ito ang lahat ng mga klase ng isda sa daigdig. At itong lahat ito'y nahuli ng mga alagad. At ang interpretation niya, ang nais ng ating Panginoon sa kanyang simbahan, ang lambat na yan, ay nais niya na maisama ang lahat. Yung 153 ay nakakahulugan ng buong klase, lahat ng klase ng tao, the whole humanity, ay dapat mapaloob lamang sa isang simbahan. At ito ang plano ng ating Panginoon. Makikita natin dito, lahat dapat ng tao ay makasama sa simbahan, kasama ng lahat-lahat sa kanilang buhay. Yan man ay kasalanan, yan man ay mga paghihirap, yan man ay mga problema, ang lahat ng sakit ay dapat isama doon sa simbahan yan. At dito na pula pa natin, nang hinihila nila at punong-puno ng isda, naroon yung 153, the whole humanity. Sinasabi ditong napakaliwanag, hindi man lamang nasira ang lambat. Ito'y nangangahulugan na kahit lahat ng tao ay naririyan, kahit lahat ng mga problema sa community, sa simbahang yan ay naririyan, hindi masisira ang simbahan sapagkat ang nagtatag ng simbahang yan, ang lambat na yan, ay walang iba kundi ang ating Panginoon, ang Diyos mismo. At siya ang magbibigay ng solusyon sa lahat ng problema na dinaranas
ng kanyang simbahan. Minamahal ko mga kapatid, kung titignan natin, para ito'y maging malakas sa simbahan, ang ninanais ng ating Panginoon ay yung katapatan. Unang-una yung pagmamahal at dapat pagsamba sa ating Panginoon. At dito rin sa banal na Ebanghelyo nagpapahiwatig na kailangan yung pagmamahal na yun. 3 ulit niyang tinanong si Pedro kung iniibig niya ang ating Panginoon. Unang-una, ito'y pagpapatunay na nais niya na maging tapat ang mga leaders katulad ni Pedro, maging tapat at tunay ang pananampalataya ng lahat ng miyembro ng simbahan. Yung pagtatanong niya ng 3 ulit kay Pedro, ninanais niya na ibalik si Pedro sa simbahan. Alam natin na 3 ulit niyang itinatuwa ang ating Panginoon doon sa mga kalaban niya ng gabing yun. Nais ng ating Panginoon sa pamagitan ng 3 ulit na pagsasabi niyang, iniibig kita Panginoon, ay nais niyang ibalik si Pedro sa kanyang simbahan. Nais niyang ibalik yung dignidad ni Pedro, sapagkat nang itakwil niya ang ating Panginoon, nawala na siya ng dignidad, nawala na siya ng karapatan na maging alagad ng ating Panginoon. Subalit sa pagsasabi ng 3 ulit na pagmamahal, ibinabalik ng ating Panginoon si Pedro sa simbahan at ibinabalik yung kanyang posisyon na siya ay maging leader ng simbahan. Ito ay patunay lamang na tayong lahat ay dapat maging tapat upang maging membro, tunay na maging membro ng ating simbahan. Minamahal ko mga kapatid, ang tanong kay Pedro, kung iniibig mo ako, ay siyang tanong sa bawat isa sa atin. Ang tanong sa atin ngayon, iniibig mo ba ako? Kaya mo bang magsakripisyo para sa akin? Kaya mo bang kalimutan ng iba para sa akin? Sapagkat ito ang tunay na pagmamahal. Ito rin ang sinabi niya kay Pedro nang sumasagot si Pedro ng oo. Sa ating pagsagot ng oo, alam ko lahat tayo sasagot sa tanong ng ating Panginoon kung iniibig natin siya. Alam ko na ang sagot ng bawat isa sa atin, yes Lord, o Panginoon, iniibig kita. Subalit kaya ba nating patunayan yung pagmamahal na yun? Sapagkat dahil sa ating Panginoon na ibalik tayong lahat sa kanyang simbahan. Kung si Pedro ay 3 ulit lamang na nagtakwil sa kanya, tayo minamahal ko mga kapatid, kung tayo ay honest sa ating sarili at aminin natin, hindi lamang 3 ulit tayong nagtaksil sa ating Panginoon. Hindi lamang 3 ulit tayong nagkasala sa ating Panginoon. Malimit tayong nagkakasala. Kaya't yung pagtatanong niya sa atin ngayon, ay nais niya tayong ibalik sa kanyang simbahan. Na yung ating dignidad bilang miyembro ay makuha huli natin upang tayo maging karapat-dapat na miyembro ng ating simbahan. Kaya nga ang lahat ng ito ay tanungin natin sa linggong ito. Suriin natin ang ating sarili. Tayo nga ba ay tapat? Tayo nga ba ay nakahandang magsakripisyo o kaya natin magsakripisyo? Halimbawa, ang pagsamba sa ating Panginoon sa araw ng linggo. Kung sa araw ng linggo, ang dami nating mga activities. Of course, kasama dyan pagsimba. Subalit may mga iba pa, kailangan kayo mag-shopping, kailangan yung pumunta sa mga party, kayo ay may pupuntahan o inaanyayahan ng mga kaibigan. Kaya ba ninyong isakripisyo yung lahat ng iyon para kayo magkaroon ng panahon para sa pagsimba? O kaya, isinasakripisyo ninyong pagsimba at sinusunod ninyo yung inyong sarili upang kayo makapunta doon sa nais nyong puntahan. Ito ba ay tanda ng pagmamahal sa ating Panginoon? Tingnan natin kung winter. Winter ay napakalamig. Ang sarap matulog. Ang sarap manatili sa bahay. Kaya ba ninyong isakripisyo yun
para kayo ay lumabas at magsimba kung araw ng linggo? O kaya, ang isinasakripisyo ninyo ay pagsimba at ang sinusunod ninyo ay yung layaw ng inyong katawan na maratili sa tahanan dahil napakalamig? O kaya sa panahon ng summer, napakaganda ng araw, ang gandang lumabas, pamasyal, magliwaliw, o kaya ay maligo sa dagat. Kaya ba na niyong isakripisyo yun para kayo lamang ay pumunta sa pagsimba? O ang sinusunod ninyo ay yung kagustuhan ninyo at ang isinasakripisyo ninyo ay yung pagsimba? Minamahal ko mga kapatid, tignan natin ang ating sarili. Ilang oras tayo na nanonood ng telebisyon? Ilang oras tayo na nasa ating mobile phone? Yung iba ilang oras na naglalaro ng mga games sa kanilang telepono, mobile phones. Pero yung isang oras man lamang na kayo ay magdasal, nagagawa ba ninyo? O na isasakripisyo nyo ang pagdarasal para ipagpatuloy yung kagustuhan ninyo, manood ng television, maglaro sa inyong mobile phone? Minamahal ko mga kapatid, ito'y patunay lamang kung naisasakripisyo natin ang ating Panginoon dahil sa layaw ng ating katawan. Yung pagsasagot natin, "Oo, Panginoon, iniibig kita," ay hindi sapat upang tayo maging tapat na membro ng ating simbahan. Minamahal ko mga kapatid, tularan natin yung ikalawang pagbasa sa mga gawa ng mga apostol, na kinalimutan nila ang lahat. Kinalimutan nila yung takot sa mga kaaway ng ating Panginoon. Yung mga authorities ay nagsasabi sa kanila, tumigil kayo sa pangangaral. Tumigil kayong ipahayag ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Pero anong sagot ng mga alagad? Susundin namin ang utos ng Diyos, subalit hindi namin susundin ang utos ng tao. Minamahal ko mga kapatid, ganito ang dapat na katapatan natin sa ating Panginoon. Alam natin na napakahirap sumunod sa aral ng ating Panginoon, sapagkat sa ating pagsunod, paulit-ulit tayong nanghihina, paulit-ulit tayong nawawala ng pag-asa, sapagkat dumarating sa atin ang mga pagsubok. Subalit alalahanin natin, ang ating Panginoong muling nabuhay ay laging naririyan. Siya ay umaalalay sa atin. Siya ay nakahandang tumulong sa atin. Sana tumulad tayo sa mga alagad na sa kabila ng kalang naranasan na kabiguan, karanasan na halos nawalan sila ng pag-asa dahil sa kamatayan ng ating Panginoon, subalit binigyan pa rin sila ng lakas, lalong-lalo na sa banal na ebanghelyo ngayon, sa pagpapakita ng ating Panginoong muling nabuhay, sa paggawa niya ng himala, na pagbibigay ng napakaraming isda, sa paanyaya sa mga alagad ngayon, na sila ay sumalo sa Kanya sa almusal o sa pagkain. Ganon din ang gawin natin. Sa panahon tayo ay nanghihina, sa panahon tayo nawawala ng pag-asa, tayo lumapit sa ating Panginoon. Ang ating Panginoon ay pamulit-muli na nag-aanyaya sa atin. Inaanyayahan tayong makisalo tayo sa Kanyang hapag. Sa mga misa na ating dinadaluhan, inaanyayahan niya tayo sapagkat ang hapag, ang pagkain, ay tunay na nagbibigay sa atin ng lakas at lalong higit ang pagkain ng katawan at dugo ng ating Panginoon. Ang kinakailangan lang natin ay kung titignan natin yung unang bahagi ng banal na ebanghelyo ngayon, nang makita ni Pedro at ma-realize niya na ang naroon sa kanyang harap ay ang ating Panginoon. Lumukso siya sa tubig, lumapit siya sa ating Panginoon, sumamba siya sa ating Panginoon. Yun lamang, minamahal ko mga kapatid, ang dapat nating gawin sa mga panahon na tayo sinusubok. Lumukso tayo.
lumapit tayo sa ating Panginoon, sumamba tayo sa ating Panginoon, at makisalo sa Kanya sa pagkain, sapagkat ito'y magpapatunay sa atin na tayo ay mga tapat na membro ng ating simbahan, at ito ay napakalaking patunay na iniibig natin ang ating Panginoon. Sumayin niyo ang Panginoon. Sumayin niyo. Minamahal mga kapatid, ang panyayasala ng ating Panginoon na tayong lahat ay makisalo sa Kanyang huling hapunan ay lagi natin sagutin upang tayo makasama niya sa isang simbahan na nagbibigay ng lakas para sa atin at nagbibigay ng pagkakaisa sa lahat sa atin. At naway pagpalain kayo ng makapangyarihan ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Kumain na yung mapayapa. Salamat sa Diyos.